May nagtatanong, bakit daw ganun? Bakit wala akong trabaho? Pinadala ko dito. Sabi ko, naintindihan ko kasi digmaan. Pero kahapon, umalis ako. Nakitulog lang ako kung saan. Tapos, habang tumatakbo ang gabi at ang daming rocket alert, bigla akong naawa sa sarili ko. Ngayon, sabi dito, hindi naman daw nila kagustuhan na hindi naman daw nila ginustong pumunta ako dito. Kumbaga yung hotel na pinanggalingan ko, yun nagpadala sa akin dito. At hindi rin nila mai-open ng trabaho para sa akin dahil marami ring Pilipino dito, 11. Tapos ito ang Sri Lanka, maraming worker. Hindi naman nila ni-request, hindi ko rin sila masisisi. Pero parang ano yun kagabi, nakaramdam ako ng awa sa sarili ko. Sabi ko, if there's a door is closed, there is other open. Kapag next week, wala pa rin akong trabaho, I will file resignation kahit pa wala pa akong nilipatan. At habang kagabi, nag-iisip ako, nung nakitulog lang ako dun sa caregiver, nag-iisip ako na mag-impake na pagdating ko dito ngayon. Iimpakehin ko yung mga gamit ko, i-LBC ko na. At ang material lang na gamit, 2 maleta. And magpapile ako ng resignation, maghahanap ako ng malilipatan kahit digmaan. Diba? Hahanapan daw ako ng ibang hotel kung saan naman ako dalhin. Pinatapon ako dito, 2 linggo na, magta-3 linggo na walang trabaho. Ang hirap ng ganun. Ano kakain? Hindi ko rin alam kung sasahod pa ako. Pinag-iisipan ko pa rin yun hanggang ngayon. Parang napiling unwelcome ako sa lugar na ito. Sa bahay, welcome ako. Sa hotel, parang hindi. Iba yung pakaramdam ko na nainis ako. Anyway, hindi lang yan ang buhay ng tao na maglinis. God give us a lot of talent. Hindi lang paglilinis sa bahay. Hindi lang paglilinis sa hotel. Naisip ko kasi na tulad ngayon, umiinit ang labanan. Baka sa kakataboy nila sa akin na yan, ay hindi natin ang mangyayari. We don't know what happened. What will happen tomorrow. Pero yun yung dinidikta na aking puso na isipin mo, March 3, dumating ako dito. Pinagtrabaho nila ako sa ibang hotel. Hindi dito sa Asdod, Rehoboth. 3 araw. Tinanggap ko yun kasi walang available job. Pero isang kumpanya. And then sabi ko, after noon, 3 araw ka lang doon. In-expect ko na pagbalik ko, magtatrabaho na ako. Umabot yun ng mahigit 2 linggo. Na-anemic na ako, kakatulog, tawag dito na unhealthy na yung katawan ko kasi hindi ako gumagalaw, kumakain ako. Kaya ang ginawa ko, nagpa-load ako ng bus card ko, unlimited 315, kung saan ako bahalang gumala kahit nagliliparan ng racket. Mas pinili ko pang gumala kaysa manatili sa apartment na lagi kong hihintayin ng rocket alert at tatakbo sa mamad. Walang nangyayari sa aking buhay pag ganun. Kung ganun lamang ang gagawin mo at hindi ka magtatrabaho, halimbawa 1 buwan, may pa mag-resign ka na. Kung wala ka rin namang kikitain, nag-aano lang ako dito, kakain, tulog lang. Tahimik lang ako pero, ayan, binalag ko na. Minsan nakala niyo yung tao, okay. Hindi na ako okay. Kain po tayo. Isip-isip ko siguro, kaya ginaganon ako, may edad na yan. Yan. Huwag na yan dyan. Parang ang dami ko nang iniisip. Pero hindi naman nila siguro iniisip yun. Naisip ko lang, naawa ko sa sarili ko.
Kung pinag-aaralan nila ako, pag-aaralan ko rin sila. Kung silang malagay sa kalagayan ko, mahihirapan din sila. Ayan. Kain lang tayo. May binibigay pa naman pagkain ng Panginoon sa akin. Bye-bye! Thank you for watching.